Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit sa aking palagay ay hindi po matutuloy, hindi po magpo-prosper at hindi magtatagumpay ang ikaapat na impeachment complaint na i-file against the Vice President Sara Duterte. Bakit hindi ito magtatagumpay? Para sa akin, ito po ay propaganda lamang, political propaganda lamang at syempre para mailihis po yung issue na ginawa ng mga kongresistang ito para hindi po nakafocus ang atensyon ng taong bayan doon sa kanilang malaking pagnanakaw na ginawa sa kaban ng bayan. Alam naman po natin na nag-file na ng complaint sina Attorney Vic Rodriguez at Congressman Isidro Ungab, no, sa Supreme Court upang ipadeklara na unconstitutional ang pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. na 2025 national budget. At syempre dahil technical po ito at may kahalong legal ay nag-research po tayo at ito po yung ating isinagawang research, no? Babasahin ko na lang po, no? Isa pa sa mga tanong dito, bakit minamadali ng ilan sa mga kongresistang ito, no, na pag-usapan na sa Senado na magsisilbing impeachment court kasi, no? Pinipilit na nila si Senate President Chis Escudero na mag-convene na, mag-umpisa na dito sa impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Okay, so so ang ugat kasi ng political issues na ito ay ang pagnanais na tanggalan, no, ng mga kongresistang ito sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez, no? Nais nilang tanggalan ng pagkakataon si VP Sara na maging pangulo sa susunod na eleksyon sa 2028. Yan po yung balak nila. Dapat ay hindi maging pangulo si President. Yan, Sara Duterte. Ayan, tinawag ko ng President, no? So, yun po, yun ang ayaw nilang mangyari. And no wonder, hanggang sa ngayon kasi, wala tayong nakikitang malakas na makakalaban si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. No? Malakas na malakas po si Vice President Sara Duterte at wala akong nakikita na pwede pang tumapat sa kanya as of this moment. Okay? Dahil dito, sa ginagawa nilang kumbaga pagsira sa reputasyon, sa pangalan ni Sara Duterte at ng mga Duterte, nawalan na po sila ng direksyon. Wala na po sa hulog yung kanilang mga pinaggagawa, no? So kaya nga nakikitang hindi ito naaayon sa Constitution. So nakikita ko po no obviously ay wala na po sa konstitusyon yung kanilang ginagawa. Kumbaga, nilabag na nila yung tamang proseso sa pagpa-file ng impeachment complaint, no? Kumbaga, ang lahat ng ginagawa nilang ito ay ingay na lamang para yung atensyon ng mga Pilipino, yung atensyon natin ay hindi po nakafocus doon sa maanumalyang pagpirma ni President Bongbong Marcos Jr. sa 2025 national budget. Nandoon kasi yung napakalaking pera, no, na binalak at babalakin nilang kunin para sa kaban, no, para sa taong bayan. Yun po yung dahilan. So, ingay na lang, kumbaga, upang itago ang malaking pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng masasabi kong legalized form of corruption. Bakit? Bakit nasabi kong legalized form of corruption? Dahil nagkaroon po ng Congress hearing para pag-usapan yung budget, nagkaroon ng Senate, nagkaroon ng BICAM, tapos nakita yung blanco, napirmahan yung mga blanco na yan, nalagyan po yung mga budget na doon sa mga blanco, nalagyan po bago i-print, tapos nung na-print na, ay dumaan na po sa Executive Secretary, tapos dumaan na po sa Pangulo. So, kumbaga yung korupsyon, nandoon na eh. Nandoon na yung malaking korupsyon dahil pinirmahan po ni President
Bongbong Marcos Jr. yung maanomalyang proseso na yan, masasabi nating ginawa po nilang legal yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, siyempre, napirmahan na ni Presidente. So, sasabihin nila, hindi yan korupsyon. May pirma si Presidente. Ibig sabihin, approve yan. So, wala pong question doon sa paggamit doon sa budget na yan kasi may pirma ang Pangulo. So, that is what we call legalized corruption. Inilagay po nila sa maayos na pamamaraan yung pagnanakaw. No? Ang problema ay mali po yung ginawa nilang proseso. At nalaman po ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab, Attorney Martin Delgra, yung proseso, no? Bago dumating sa Office of the President. So, very unconstitutional na po yung proseso na yun. So, dahil nga napirmahan na, yun po yung tinatawag nating legalized form of corruption. Okay. So, nasa 2025 kasi ang greatest corruption of all time. Okay? Dahil maraming mali doon sa pinagdaanang proseso ng 2025 national budget. In short, sagabal si Vice President Sara Duterte sa mga balak nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nililihis nila ang issue upang tumutok ang maraming Pilipino sa impeachment kesa hintayin po yung desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay nag-file na nga po no, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Isidro Ungab at iba pa para maideklarang unconstitutional yung pinirmahan ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So kapag sinabi po kasi ng Supreme Court na unconstitutional ang 2025 budget, hindi na kasi nila makukuha yung mga malalaking amount sa inserted budget na nilagay nila doon sa proposal nila. Okay? May pondo kasi, alam naman natin, no? May pondo yung AKAP, yung AIX, yung unprogrammed activities. Andun po yung malalaking program. Andun po yung malalaking pera sa AKAP, AIX, at doon sa unprogram. Nandoon po na pwede nilang gamitin ngayong election. Okay? At yung iba doon, siyempre, ilalagay nila sa kanilang mga bulsa. Kasi nga, malaki kasi yung pera na nandoon. Okay? So, kaya habang wala pa pong desisyon yung Korte Suprema, nilabas na po nila yung budget. No? Nilabas na po nila yung malaking pera para sa pilitang papirmahin ang mga kongresista sa impeachment. Totoo yung sinasabi ni Congressman Lordan Suam na after voting yes, no, i-research nyo na lang. Sinabi ni Congressman Lordan Suam, after voting yes for the impeachment, ayuda is coming. This is just the beginning. So ano po ang ibig sabihin doon ni Congressman Lordan Suam? Sabi niya ganun ay ito pa lang daw yung beginning. So ibig sabihin, habang hindi pa nagdedeklara ang Supreme Court na unconstitutional yung pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr., pwede pa kasi nilang kunin yung pera doon sa budget na yan. Okay? So habang hindi pa nagdedesisyon, kinuha na nila, binayaran na nila itong mga kongresistang ito at pinangakuan na magkakaroon pa ng mas marami, mas malaking mga ayuda sa mga susunod na mga taon, no? Kaya pumirma na kayo dito sa impeachment complaint. Ayan, kaya kapag na-impeach si Sara, wala nang sagabal at malaya na silang bumili ng boto in the form of ayuda. Kaya umakyat kaagad yung impeachment complaint. Kaya mabilis yung pag-approve at pag-akyat ng impeachment complaint, di ba? Wala pang ilang oras, no? Hindi pa natatapos ang 12 hours, no? Minadali nila kasi nga nakuha nila kaagad yung boto, binigyan nila kaagad yung mga kongresista, sinuhulan talaga nila at meron pa nga nagsasabi na kinuha daw yung mga cellphone ng mga kongresistang ito
para hindi makakuha ng mga ebidensya na sila po ay pinilit pumirma doon sa impeachment complaint. Ayan. So, doon sa naging expose po ni Miss Maharlika, sabi nga po ni Miss Maharlika doon sa kanyang expose, ay nakasama na doon sa duffels bag ba yun, yung pera? Okay? So, ibig sabihin, kinuha nila kaagad yung pera doon sa budget na yan ng mabilisan para pumirma na kaagad sa impeachment. Malalaman natin dito bakit minamadali yung impeachment na yan. Dahil kapag na-impeach na kasi si VP Sara, ano lang naman yung naibayad nila sa mga kongresista kung matatanggalan naman na sila ng tinik, no? Sa kanilang mga lalamunan. Okay, so wala na po silang sagabal pag na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Pero hindi po yan ganyan kadali, no? Bakit ako confident, no? Bakit ako confident na kalokohan yung impeachment complaint na pinasa ng lower house o ng House of Representatives? Imposible na hindi nila alam ang batas. Imposible na hindi nila alam ang proseso sa pagpa-file ng impeachment. Napakatagal na nila dyan sa Kongreso. Pwede rin po silang mag-hire ng kanilang constitution lawyer, expert lawyers. Pwede po silang maghanap at magbayad ng mga abogado nila. Anyway, magkano po ang sahod ng mga kongresista? 300,000 plus sa isang buwan. Pwede po silang magbayad ng isang abogado. Magkano po ang kaya nilang bayaran ng abogado? Okay? So, kalokohan yan na hindi nila alam ang proseso. Kaya, bukod dyan, maraming abogado sa Congress. Andyan si Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, Attorney Rods Gutierrez, mga abogado yan. No? Imposible na hindi nila alam ang proseso sa pagpa-file ng impeachment complaint. Kalokohan. No? At sabi ko nga, pwede silang mag-hire ng impeachment ng abogado. So, bakit alam naman nila ang proseso? Bakit itinuloy pa rin nila itong impeachment complaint? Dahil nga, inililihis nila yung issue tungkol doon sa 2025 national budget. Okay? So ito, pag-usapan na natin yung mga dahilan. Bakit hindi magpo-prosper? Bakit hindi magtatagumpay? O ano kaya yung posibilidad na maging dahilan kung bakit hindi magiging successful o hindi magpo-prosper ang impeachment complaint na ito against Vice President Sara Duterte? Iisa-isahin natin. Yung impeachment 1, 2, and 3 ay expired na yon kasi last year pa po ipinas yun. December 2 po yung kauna-unahang impeachment complaint na isinumite sa opisina ni Secretary General Reginald S. Velasco. So, X na po tayo doon sa 1, 2, 3 impeachment complaint kasi hindi po nila yon na ipasa within 10 days sa House of Representatives, no? Kaya Congressman House Speaker Martin Romualdez. So, expired po. Nandun lamang po sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Pangalawang dahilan, mayroong 10 days kasi nakalagay sa 1987 Constitution natin. Mayroong 10 days ruling sa pagpa-file ng impeachment. February 5 ng umaga, isinumite ang ika-4 na impeachment complaint. And in few hours, no, nasa House of Representatives na yung ika-4 na impeachment complaint. Then, naisumite kaagad ito doon sa committee, no? Doon sa committee. Then, after that, ay bigla na lamang lumabas ang listahan ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint na yon. So, 215 kaagad ang pumirma doon sa impeachment complaint na yon, which is more than 1/3. So, pasado doon sa pirma. Okay? In less than 12 hours. Okay. So, hindi nasunod yung 10 and 3 days ruling. 10 days sa House of Representatives, 3 days doon sa committee. And then, after doon sa committee, doon pa lamang magkakaroon ng signature campaign for those congressmen na mag-a-affirm doon sa impeachment complaint. So, una, hindi na po nasunod yung 10 days. Pangalawa, hindi rin nasunod yung another 3 days. Diretso na po kaagad
In just one day, wala pang 12 hours, ay iniakyat na sa Senado yung impeachment complaint. So that is one of the questionable procedure na nangyari, no? So diyan pa lang masasabi nating sablay na. Pangatlo, umakyat sa Senado ang impeachment complaint. Same day, February 5, 2025. Problem is, election na po this coming May at campaign period na this February 11. Obviously, busy na sila sa pangangampanya, no? Busy na yung mga senador sa pangangampanya. Busy na rin yung mga kongresista na magiging prosecutor ng impeachment complaint. So, sino pa ngayon ang dadalo doon sa impeachment trial? Okay? So, ito na nga, pang-apat. Senator Joel Villanueva moved to adjourn the session until 3 p.m. on June 2, 2025. Wala pong tumutol. Sabi po ni Senator Joel Villanueva, I move to adjourn the session June 2, 2025. Walang tumutol. So lahat, ibig sabihin, okay na mag-umpisa muli ang session ng Senado sa June 2, 2025. Okay, bakit nag-adjourned ang Senate na magsisilbing impeachment court sana? Okay, para bigyan po ng pagkakataon ang mga politiko na mangampanya, okay, para sa May 2025 election. So, February 11, gaya ng nasabi ko, mag-uumpisa na po ang campaign period. So, wala na talaga silang panahon. Ngayon, mayroon mga kongresista yung pumipilit kay Senate President at inuudyukan nila si Senate President Chis Escudero na mag-convene na, mag-umpisa na kaagad sa hearing, pag-usapan na kaagad yan. So, ganito po, una, nag-adjourn na. Pangalawa, utu-uto naman itong si Senate President Chis Escudero. Kung susundin lang niya itong kongresistang ito, mas mataas yung posisyon niya. 'Di ba? Utu-uto naman siya, parang hindi siya abogado at parang hindi siya Senate President. Kung susundin niya yung pag-uudyok ng ilan sa mga kongresista na umpisahan na yung tawag ito, impeachment trial. So, yun na nga, no? So, kailangan na raw magpatawag ng mabilisang aksyon, no? So, yan. Yun na nga, sabi ko, uto-uto, di ba? Pangit naman pakinggan yun. Uto-uto, grabe. Number 5, dahil election na nga, hindi sila kompleto. Di ba nga, ang impeachment complaint, number games. Ibig sabihin, kailangan manalo sa boto para magtuloy-tuloy yung impeachment. So, this is a number games. Kasi nga, di ba, magkakaroon kasi yan ng quorum, no? Magkakaroon kasi ng quorum ang mga senador. Boboto sila. O sino sa mga senador ang pabor sa impeachment trial? Sino yung hindi? O magkakaroon ng quorum. Dahil nga election, kulang sila, hindi sila kompleto. So, number games. Number 6. So, kung uumpisahan nila, okay, ito na, fast forward, June 2. June. Okay, May election, tapos June 2 daw mag-uumpisa. So, kapag mag-uumpisa po, June 2, ilan na lamang po yung nalalabing araw kasi nga, magpapalit na yung cycle ng mga kongresista, magpapalit na yung cycle ng mga senador. So, 28 days na lang yung natitira from June 2, no, hanggang katapusan, June 30. Okay. So, 28 days na lang yun natitira. Sapat pa ba yung 28 days na yun para magkaroon po ng hearing? Okay? Para umpisahan po yung Senate hearing na yan. Sapat pa ba yung 28 days na yan? Okay. Ang mangyayari kasi ay kailangan nilang tumawag po ng quorum. Pangalawa, kailangan po ng plenary, no? They have to call for a plenary. And then they have to talk and discuss the articles of impeachment. Pag-uusapan pa po nila yung articles of impeachment na yan. Mag-uusap-usap pa po yung mga senador, no? I-identify, pag-aaralan nila yung mga nakalagay doon sa articles of impeachment.
I-assess nila yung mga evidences and so on so forth. So pagkatapos niyan ay i-refer pa nila, no, yung kanilang assessment, yung kanilang findings doon sa impeachable officer. So after po nilang pag-usapan yung articles of impeachment, ay bibigyan nila ng kopya si Vice President kasi si Vice President po yung ini-impeach, no. So bibigyan nila si Vice President ng kopya nung kanilang assessment and findings. Okay? So kapag nasa Vice President na kay BP Sara na po yung resulta ng kanilang assessment and investigation about the impeachment, 10 days po yung ibinibigay kay BP, no? 10 days po yung kailangang paghintayin para magbigay po si BP Sara. O BP Sara, ito po yung findings namin, ito yung assessment namin. Kailangan ka pong magbigay ng komento within 10 days. So 10 days yung hinihintay sa kanya para magpaliwanag, para sagutin po yung complaints against her. So 10 days. So ilang araw po yung magaganap para sa quorum, ilang araw yung magaganap para sa plenary, ilang araw yung magaganap para doon sa pag-aaral nila, sa assessment nila doon sa articles of incorporation, ilang araw po yun na matatapos. Tapos i-plus mo pa yung 10 days na sasagot si BP Sara. Okay? So after 10 days, saka pa lamang mag-uumpisa ang trial or hearing against her. So, ang natitira na lang dyan ay 16 days na lang to finish the hearing. Ang tanong po dito, kaya ba nilang matapos yung impeachment trial na yan, yung impeachment hearing na yan, in 16 days? Kasi kapag hindi po nila yan natapos in 16 days, wala. Okay? Ano po ang dahilan? Ano po ang mangyayari kapag hindi po nila kinaya in 16 days? So, based from the school of thought, back to zero ang impeachment. Okay? So, ibig sabihin, back to zero. Ibig sabihin, mababaliwala yung impeachment na yan. Babalik uli yan sa Congress. Okay? Dahil bago na yung mga senador, hindi po pwede na maging senator judge sa impeachment yung mga bagong luklok na mga senador. Hindi rin po pwedeng mag-umpisa o hindi rin po pwedeng maging senator judge yung mga senador under the new set, no? Kahit na incumbent po yung iba diyan, considered na rin po sila as bago kasi continuation, ano po sila sakop po sila nung 2025 election. Hindi nga lang sila re-electionist pa, no? Pero sakop pa sila ng second phase. Parang ganun po ang mangyayari. So hindi pa rin po pwedeng, in short, yung mga mananalong senador, hindi pwedeng maging senator judge. Okay. So yung current na mga senators kasi ngayon, expired na. So yung mga current senators kasi ngayon, yung iba dyan, matatalo. So hindi na po sila pwede na maging senator judge. So kung napanood ninyo, nabasa ninyo yung sinabi ni Erwin Tulfo, hindi po siya bumoto sa impeachment complaint dahil inire-reserve daw po niya yung kanyang boto para sa impeachment trial, para sa susunod na trial po ng Senado, no? Filingero din si si Congressman Erwin Tulfo na mananalo bilang senador. Okay. So, dahil nga po hindi pwedeng maging senator judge yung mga bagong senador, ay wala. Pangwalo. Okay. Dahil nga po hindi na nga po pwede, tapos na po yung 16 days, hindi nakakayanin. Isang impeachment lamang po ang pwedeng i-file sa loob ng 1 taon. So dahil nakapag-file na po ngayon yung Congress nakapag-file na po sila ng impeachment, diba? Na-impeach na nga sa Kamara si Vice President Sara Duterte. So hindi na po sila pwedeng mag-file. So kailangan by hook or by crook dapat magkaroon po ng desisyon within bago po mag-June 30. So dapat ma-impeach na si BP Sara by June 30 or else
hindi na po siya pwedeng sampahan ng impeachment complaint. Kasi nga, isang impeachment complaint lang sa isang taon. 2025 pa po, no? Ibig sabihin, 2026 pwede uli na mag-file ng impeachment complaint. Ang tanong doon, sa 2026 ba, handa ba uli na pag-usapan ng 20th Congress na po. 20th Congress na po, hindi na po 19th Congress. 20th Congress na po sa 2026. So ready ba sila na pag-usapan yung impeachment complaint na yan? So, yung aking sinasabi ay base po din sa mga paliwanag ng mga abogado. Mga dineklara po ng mga abogado na to, pinaliwanag ko lamang sa paraang mas sa tingin ko ay mas malinaw. Panoorin po ninyo ang paliwanag ni dating Justice Secretary Carpio, Attorney Makalintal, Attorney sino ba yung isa? Yun nasa TikTok din. Okay? So, ayun nga mga kaibigan. Malaki pa po yung opportunity at pagkakataon na ipakita natin ang suporta kay Vice President Sara Duterte. Alam ko po, no, ay naniniwala ang marami na wala pong kasalanan si Vice President Sara Duterte. O gusto niyong pag-usapan yung 125 million. Okay? Ang katotohanan po kasi, ganito po kasi ang dapat mangyari diyan. Sige, sa susunod na video ko na lamang yung confidential fund and intelligence fund. Okay? Sino ba dapat yung makakasuhan dyan? Meron po kasing pagkakamali yung Congress dyan. Hindi nila pwedeng pagbintangan si VP Sara dyan sa 125 million confidential fund na yan. Bakit? Obviously, ano po yung i-final nilang grounds for impeachment kay VP Sara? Betrayal of public trust. Ilang buwan silang nag-usap-usap dyan sa Kongreso. Ang pinag-usapan nila, confidential and intelligence fund. Pinag-initan nila yung budget ni Vice President Sara Duterte na 125 million. Bakit hindi yan yung ginamit nilang grounds for impeachment? Ang ginamit nilang grounds ay betrayal of public trust. So paano nagkaroon ng betrayal of public trust dyan? Hindi naman nila tinalakay sa Congress. Yung betrayal of public trust niyan. Paano nag-betray ng trust si VP Sara? Pangalawa, nung naging DepEd Secretary po si Vice President Sara Duterte, DepEd po is one of the top government agencies na may pinakamataas na trust rating. Ibig sabihin, one of the most trusted government office during the time of President Bongbong Marcos Jr. ay Department of Education. Basahin niyo po, pumunta po kayo sa website po ng Commission on Audit. Nakalagay po sa website ng Commission on Audit na most trusted government agency ang Department of Education. So paano nilabag ni Vice President yung betrayal, no, yung trust ng publiko? At sinasabi po ni Congressman Joel Chua ba yun o ni Ace Barbers ay majority daw, nire-represent daw ng House of Representatives yung mga tao at gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Nire-represent nga ba ninyo? Nire-represent ko nga ba? Tayo nga ba ang gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ngayon, kayo po ang tatanungin ko, gusto ba ninyong ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Naniniwala ba kayong dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Kung oo po ang inyong pananaw, ilagay po ninyo sa comment section. Kinakailangan po kasi nating magkaroon po ng paliwanag, hindi lang yung oo o hindi. Okay? So very simple lamang mga kaibigan, yung aking nais iparating po dito. Alright? So thank you and God bless.